Kabanata 6516-6520. Anong ginagawa mo ngayon? Nang inag sa galit si Leo tiyangang kay Harvey York. Matulis ang ngipin at matalas na bibig, anong kalokohan? Maaaring manampo ang matandang lalaki sa nameplate ng Chin Array. Shanjian Kittle. Huwag mong sabihin na 6 na oras, 6 na araw at 6 na gabi pa, magiging maayos ang matandang ginang. Sa ilang sandali, gagamitin ko ang Feng Shui Inner Mirror Washing Technique para paalisin muli ang masamang espiritu sa katawan ng old lady. Pagkatapos ay babaguhin ko ang Feng Shui at pupunta ako sa Haoshan para sirain ang nasirang templo. Lahat ng problema ay natural na malulutas. Pagkasabi noon, itinutok ni Leo tiyangang ang kanyang kanang kamay sa mukha ni Harvey York. Ikaw brat na walang maintindihan, huwag mong bahiran ang propesyon ng matandang ito. Dito, tama na York, ano pa ang ginagawa mo? Si Xiaoyan Hunt sa isang banda ay walang kahit katiting na pagmamahal kay Harvey York. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ugali ng isang mababang katulad mo? Sa tingin mo ay naabutan mo ang linya ng Hunt family sa ating Walls Inc., at mula ngayon, maaari mong hayaan ang mga ibon na lumipad ng kasing taas ng langit, at ang dagat ay malawak at ang mga isda ay tumalon. Sa huli, naging mapagbantay ka, hindi lamang hindi malutas ang problema, ngunit pinalala pa ang sitwasyon. Yung panganay kong kapatid lang ang may malambot na tenga at kaya. Maniwala ka sa kalokohan mo. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan Hunt, ang mga babae at dilag na naruroon ay tumingin kay Harvey York na may mas malamig at mapang-asar na mga mata. Malinaw, naisip ng lahat na si Harvey York, ang bastard na ito, ay dapat na mapagpanggap. Ginagawa ito upang makuha ang kanilang atensyon. Mga masamang tao talaga, Mr. Hunt, nasabi ko na lahat ng dapat sabihin. Kung paano gawin ang mga bagay ng detalyado, maniwala ka man o hindi, ang iyong Hunt na pamilya ang magpapasya para sa kanilang sarili. Walang pakialam na sinulyapan ni Harvey York si Aaron Hunt. Kung tutusin, ikaw ang pinuno ng pamilya. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na isipin ang tungkol sa langit at isipin ang tungkol sa impyerno. Kung hindi ka mag-iingat, ang iyong Hunt family ay puno ng katapatan at katapatan. Mayabang. Masyado kang walang pakundangan. Hindi na hinintay na mag-react si Aaron Hunt, sumigaw ng malakas si Xiaoyan Hunt. Gamulo. Umalis ka na dito. Kapag hindi ka lumabas, itatapon ka namin. Tiningnan din ni Sunmin Hunt si Harvey York na may malungkot na ekspresyon, ngunit ang kanyang katayuan ay masyadong mataas para sawayin si Harvey York sa oras na ito. Malamig lang niyang sinulyapan si Aaron Hunt. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron Hunt, saka tumingin kay Harvey York, at mahinang sinabi, Mr. York, I know you are a capable person. Ngunit may ilang mga bagay na talagang hindi masasabi ng walang kabuluhan. Ang pamagat ay binago mula sa Master of York patungong Lord of York, na isang salamin ng saloobin. Nag-alinlangan si Rachel Hunt, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Sa halip, bamantong hininga si Harvey York at sinabing, Mr. Hunt, naiintindihan ko ang iyong sitwasyon at kahihiyan. Kaya kahit anong ugali mo, wala akong pakialam. Gayunpaman, kailangan ko pa ring manghimok. May 6 ka lang na oras. Ang pag-aalinlangan ay humahantong sa kapahamakan. At that time, don't blame me for not warming you in advance. Pagkatapos magsalita, tatalikod na sana si Harvey York at aalis. Bastard, kasama ang ating Master Leo dito, huwag mong sabihing walang mangyayari. Kahit na mayroon, kayang lutusin ng ating Master Leo ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. May pagmamalaki sa mukha ni Xiaoyan Hunt. Dapat mong malaman, sa aming Walls Inc., kung ano ang kinakatawan ng linya ng Qin Shanjian. Ito ang linya ng espesyalisasyon sa loob at labas ng mayayamang pamilya. Paano may kukumpara ang isang maliit na tulad mo? Get out, now. Bilis. Agad-agad, umalis ka dito. Xiaoyan Hunt, ikaw ay sapat na. Ang magandang mukha ni Rachel Hunt ay nanlamig sa sandaling ito. Gaano man kalakas ang imbitasyon ni Master Liu, hindi mo kayang tretuhin si Master York ng ganito. Not to mention her praise for saving that old madam kanina. Basta handa siyang tumambay para sa negosyo ng Hunt family natin, kailangan natin siyang respetuhin. Kami, tama na. Sa oras na ito, medyo naiinip si Sunmin Hunt. Direkta siyang nagsalita at ginawa ang huling desisyon.
Rachel Hunt, walang kwenta ang mga salita ni Lolo, di ba? Dahil ang dami mong sinasabi, umalis na rin tayo. Kung hindi, makakaapekto ito sa pagpapahinga ng lola mo. Tinatanong lang kita, alam ng isang karakter na tulad ni Sun-min Hunt kung ano ang kinakailangan upang maging isang tunay na ungol. Mukhang pinapagalitan si Rachel Hunt, pero sa totoo lang, namamaga ang mukha ni Harvey York. Kung tutuusin, ang pinakaayaw niya ay ang tipo ng binata na akala niya ay may kakayahan siya at pagkatapos ay sumabog ang loob. Maaaring medyo matalino ang iyong anak. Ngunit sa harap ng mga tunay na connoisseurs, ano ang iyong binibilang? Ito ay tulad ng mga gawain sa mundo, ikaw lamang ang makakalutas nito. Kapakanan. Nang makitang bamuka ang bibig ni Sun-min Hunt ng ganito, alam na alam ni Harvey York na hindi siya maaaring manatili. Tumanggo siya, bahagyang lumingon at sinabing, dahil ganito ang sinabi ng matandang guro ng pamilya Hurt, natural na kailangan kong tapikin ang aking puwitan at umalis. Tutal, kung masisira ba ang Hunt family pagkatapos ng insidenteng ito ay parang walang kinalaman sa akin. Kahit paano ka mamatay, hindi ka mamamatay dito. Sayang lang ang filial piety ni Ethan Hunt. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, lumubog ang mukha ni Sun-min Hunt. Aalis na ako, hindi na kailangan pang i-escort. Hindi nagsalita ng kalokohan si Harvey York, at mabilis na umalis, ngunit habang naglalakad siya palabas ng palasyo ng Hunt family, lumingon siya sa likod at bahagyang umiling. Karapat-dapat din siya kay Ethan Hunt. Kaya lang, hindi alam ng mga tao ng Hunt family sa Walls Inn kung ano ang gagawin, kaya walang masisisi sa kanya. Sa oras na ito, mabilis siyang naabutan ni Rachel Hunt, at mabilis na sinabi, "Young Master York, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat this time. Ang taong pinakakinatatakutan ng tatay ko ay ang lolo ko. Ngayong nakabalik na ang lolo ko, ang pangkalahatang sitwasyon ng Hunt family ang manggaguna. Ang tatay ko ngayon ay halos isang hanging doll. So there are some things, sana maintindihan mo. Mayaman at makapangyarihang pamilya, normal lang yan." Tumanggo si Harvey York. Sa mga pangunahing pamilya, ginagawa ng maraming tao ang lahat ng kanilang makakaya para maging nasa itaas. Ang eksena ngayon sa Hunt family sa Walls Inn ay malinaw na isang kompetisyon para sa mga tao. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang labanan kung ang Hunt family ay mawawala ng kapangyarihan sa hinaharap. Malinaw na dehado si Aaron Hunt. Ito lang ang walang kinalaman kay Harvey York. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang Cynthia Zimmer ay lalahok din sa Silk Road Model Contest sa Hunt Films. Kaya't pagkatapos ng ilang sandali na mag-alinlangan, naglabas pa rin si Harvey York ng isang jade pendant mula sa sirang isa. Pagkatapos ay kinagat ang dulo ng kanyang daliri at tinapik ito sa jade pendant. Pagkatapos ay ibinato ang jade pendant kay Rachel Hunt, at mahinang nagsabi, "Ang bagay na ito, kahit na ano. Itago mo ito. Sa kasong ito, gaano man kalaki ang aksidente, maaari nitong iligtas ang iyong buhay." Pagkatapos magsalita, lumayo si Harvey York at umalis. Napabuntong hininga si Rachel Hunt, ramdam niya na gustong-gustong tulungan ni Harvey York ang Hunt family, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya makapagsalita sa Hunt family sa mga oras na ito. Sa labis na panghihinayang, si Harvey York lamang ang mapapaalis ni Rachel Hunt ng may karangalan, at sa wakas ay dinala ang sasakyan ng administrasyon sa Harvey York. Alam na alam ni Harvey York na sinusubukan ni Rachel Hunt na makabawi sa pagbabagong ito bago at pagkatapos ngayong gabi para sa Hunt family. Hindi siya umimik, tumanggo lang siya at umalis. Pagkatapos bumalik sa bakuran, hindi isinasa puso ni Harvey York ang mga bagay ng Hunt family, ngunit nirepaso ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Una, pinangunahan ni Jacob Thompson si Tyson Woods at ang iba pa na kunin ang paghahari ng pamilya Thompson sa Walls Inn. Tinatayang lahat ng ito ay makukumpleto bago ang unang 7 araw ni Hector Thompson, o sa unang 7 araw ni Hector Thompson. Pangalawa, sa panig ng Great H Country Business Alliance, ang mga bagay ay pansamantalang nahulog sa isang walang katapusang loop. Ang matandang Troy Quinlan na iyon ay hindi dapat basta-basta isuko ang posisyon ng susunod na Pangulo. Not to mention thinking about his own interests, the fact that Jonathan Leduc wanted this is enough for Troy Quinlan to go through fire and water. Ang ikatlo ay ang usapin ng Great H Country Martial Alliance.
Ngayon ang isa sa tinaguriang Four Heavenly Kings ng Great H Country Martial Alliance ay na-wipe na niya, at nasakop niya ito. Sa hinaharap, walang sinuman mula sa Martial Alliance of Country H ang maghahanap sa kanya sa problema. Ang tanging bagay na kailangan mong hintayin ay ang buong gabi ng buwan. Sa oras na iyon, kakailanganin lamang na lipulin ang lahat ng mga taga-isla, at pagkatapos ang problema ay malulutas ng isang beses at para sa lahat. Si Yvonne Xavier naman 5 characters. Nang maisip ito ni Harvey York, itinuro niya sa tarangkahan ng bakuran na ilang Mercedes-Benz S-Class na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto ng kotse, at naunang pumasok si Jacob Thompson, na may masayang ekspresyon sa mukha habang naglalakad. Young Master York, Young Master York. Malapit nang matapos ang lahat, mabilis na naglakad si Jacob Thompson papunta sa bakuran, magalang na yumuko kay Harvey York, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. As far as the Thompson family is concerned, isinama ko ang mga bahay na may magandang relasyon sa akin at medyo malapit. At saka, gumastos ako ng pera para makabili ng mga bastos. Kung hindi magastos ang pera, gumamit ako ng ibang paraan para mapanindigan sila. Young Master York, iniimbitahan kitang formal na dumalo sa libing. Hector Thompson. Pagdating ng araw na iyon, ipaunawa ko sa lahat. Ang mga Thompson, na may huling say. Kumatok si Harvey York sa tea table, sinenyasan si Jacob Thompson na maupo, at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Kasing simple ng sinasabi mo. Paglutas ng napakaraming bagay ng walang pagdanak ng dugo. Napangiti si Jacob Thompson at sinabing, Young Master York, niloloko mo ba ako? Nasaan ang aking kakayahan? Kung hindi dahil kay Harvey York, nagpadala ka ng ilang general upang tumulong, kahit na matapos kong labanan ang lahat ng aking mga tao, hindi ko makakamit ang gayong tagumpay. Gayunpaman, ngayon sa tulong ng mga taong iyon, ilang mga pangunahing posisyon ng pamilya. Ibinaba si Thompson. Maaari lang i-activate ang lahat sa oras na ito. Nang tumawag si Jacob Thompson para sa kredito, pumasok lahat sina Ray Hart, Tyson Woods, George Zabel, at Rachel Hardy. Sa napakaraming tao, si Harvey York ay pinakatiwala sa kakayahan ni Young Master Zabel na kontrolin ang impormasyon. Sa sandaling ito, sinulyapan niya si Young Master Zabel at nakita niyang bahagyang tumango si Young Master Zabel. Naniniwala si Harvey York na dapat talaga isama ni Jacob Thompson ang kapangyarihan ng pamilya Thompson. Kaya lang kung gusto ni Jacob Thompson na kunin ang nangungunang pwesto, natatakot ako na may malaking pagbabago. Gusto niyang maging aso niya si Jacob Thompson, pero bakit ayaw ni Jacob Thompson na samantalahin ang kanyang katayuan? Siyempre, hindi lamang nagalit si Harvey York sa pagnanais ni Jacob Thompson na maging superior, kundi pati na rin ang kanyang pag-aproba. Kung tutuusin, kung ang isang tulad ni Jacob Thompson ay walang ambisyong maging pinuno, hindi maniniwala si Harvey York na magsisikap siya ng gusto para sa kanyang sarili. At sa ilalim ng saligan na nais ni Jacob Thompson na nasa pinakamataas na posisyon, at nakikipagtulungan sa mga tao ni Harvey York, maaari itong ipaliwanag ng malinaw at makatwirang. Nang maupo si Harvey York para uminom ng tsaa kasama sina Jacob Thompson, Tyson Woods at iba pa, at nag-order ng ilang takeaways, handa ng kainin. Sa labas pa lamang ng patio, biglang may malakas na tunog ng makinarya. Kaagad pagkatapos, sinipa ang kahoy na pinto ng courtyard, at pumasok ang 12-dosenang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang lahat ng mga taong ito ay mukhang mabisyo, at tiyak na hindi sila madaling pakisamahan. Nang makita si Harvey York at ang iba pa na nakaupo sa bakuran na umiinom ng tsaa, ang mga taong ito ay lumakad ng mayabang. Kaagad pagkatapos, isang payat na lalaki ang bumakbang pasulong na may hawak na mahabang kutsilyo. Pagkatapos na walisin ang kanyang tingin sa buong field, malamig niyang sinabi, "Sinong bastard? Harvey York, lumabas ka at mamatay. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. I will give you a moment. Kung hindi ka mismo lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa lahat ng naruroon." Habang nagsasalita, ang lalaki na may mahabang kutsilyo ay gumawa ng isang kilos ng kahandaan upang sumalakay, at pagkatapos ay marahas na iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nakita ko ang mga taong dinala niya, bawat isa sa kanila ay naglabas ng mga magagandang manggas na arrow at itinutok sa kanila kung nasaan si Harvey York at ang iba pa.
May mga naglabas ng kanilang mga baril at sabay-sabay na ipinakita ang kanilang mga legal na dokumento sa kanilang mga kamay upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Sa gitna ng parang, ang espada ay 10 sa isang iglap. Si Harvey York ay walang pakialam, ngunit nagbuhos ng isang tasa ng tsaa si Jacob Thompson at iba pa gamit ang kanyang sariling mga kamay, at sinabi ng may malaking interes. Young Master Thompson, isa kang lokal na ahas sa Walsing. Itong mga taong ito, nakikita mo ba ang kanilang pinagmulan? Si Jacob Thompson ay binigyang pansin, lalo na sa lalaking nangunguna, ang kanyang mga talukap ay kumaybot, at sinabing, Young Master York, ang mga taong ito ay mukhang taga Qin Chanjian. Qin Chanjian. Nagpakita ng makabuluhang ekspresyon si Harvey York. Si Qin Chanjian mula sa angkan ng numero 1 Feng Shui Master. Willing. Ano? Isang grupo ng mga eksperto sa Feng Shui, sa halip na magpakita ng Feng Shui sa mga tao, sa halip ay lumalabas upang lumaban at pumatay. Bumulong si Jacob Thompson, Young Master York, hindi mo alam na ang Qin Chanjian ay isang feudal na dinastiya. Sa mga dekada pagkatapos bumagsak ang Grey Dynasty, ang Qin Chanjian ay nasa bingit ng pagbagsak. Maraming sikat na Feng Shui Masters ang namatay sa sakit o namatay sa gutom. Mamaya, pinangunahan ni Master Qin Chanjian ng nakaraang henerasyon, iyon ay ang ama ni Liu Tiangang, ang mga tao na hukayin ang Grey Dynasty Imperial Tomb, at saka lang siya nagkaroon ng pera at pagkain para patuloy na ipagtanggol ni Qin Chanjian. Ngunit mula noon, hindi nadalisay si Qin Chanjian. Sa ibabaw, ang kanilang bloodline ay dalubhasa sa Feng Shui. Ngunit pagkatapos kumain ng tamis ng paghipo ng ginto, ang linyang ito ay nagsimulang maghanap buhay sa pamamagitan ng paghawak ng ginto. At ang mga taong tulad nito na pumapasok at umalis sa malaking libingan ay pawang desperado. Sa paglipas ng panahon, si Qin Chanjian ay may dalawang mukha, isang maliwanag at isang madilim. Ang magaan ay ang bloodline pa rin ng numero 1 Feng Shui Master na si Walsing, ngunit ang maitim ay kayang gawin ang lahat ng uri ng krimen at gawin ang lahat. Gayun din, ang mga taong Qin Chanjian ay hindi partikular sa kung ano ang ginagawa nila ngayon. Kung sinabi mong patayin ang buong pamilya, papatayin mo ang buong pamilya. Kung sasabihin mong maghukay ka ng libingan ng mga ninuno, maghukay ka ng libingan ng mga ninuno. Maliban kung hindi sila manggahas na saktan ang mga buhay sa antas ng kisame. Mahusay na bansa tulad ng 5 dakilang angkan at nangungunang 10 pamilya. Ang ibang puwersa at pamilya, kapag nagkita sila, umiikot sila. Ang ilang mayayamang pamilya sa Walsing, para sa kapakanan ng kaligtasan, ay gumagastos pa nga ng maraming pera taon-taon para kunin si Liu Tiangang bilang isang Feng Shui consultant, upang matiyak ang kaligtasan ng negosyo ng pamilya at mga miyembro ng pamilya. Naningkit ang mga mata ni Harvey York nang marinig niya ito, lukang at career. Feng Shui, nakakita ako ng mga bagong taas. Alam ng ninunong Qin Chanjian na ito, bakit hindi pa sabugan ang libingan ng mga ninuno? Kung ikaw man ang nangungunang 10 pamilya o ang 5 clans, hindi mo ba alam ang mga bagay na ito? Talaga bang mga Feng Shui Master ang tingin mo sa grupong ito ng mga tao? Kinurot ni Jacob Thompson ang kanyang mga labi at sinabing, kung alam mo ito, alam mo ito. Ngunit lahat ay may dalang sedan na upuan, at si Qin Chanjian ay may malaking mukha, kaya syempre walang magpapakita ng kanyang tunay na kulay. Bukod dito, ang kanilang bloodline ay talagang may kakayahan, at si Liu Tiangang ay hindi isang tanga, kaya ang titulo ng numero 1 Feng Shui Master na si Walsing ay natural na ginagamit. Tumango si Harvey York, pagkatapos ay sinulyapan ang lalaking nangunguna, at sinabing, pumunta ka rito partikular para guluhin ako. Mukhang inis na inis si Liu Tiangang sa akin ngayon. Ngayon ang 6 na oras na sinabi kong malapit nang dumating. Gayunpaman, si Liu Tiangang ay hindi lamang nagsikap na maghanda, ngunit mayroon pa rin siyang oras para abalahin siya ng mga tao, na sa kanyang sarili ay ipinaliwanag na ang problema. Young Master York, hindi ko pa gaanong isinakripisyo ang buhay ko simula nang makasama ka. Bigyan mo ng pagkakataon. Aayusin ko ang problemang ito. Mataimtim na nagsalita si Jacob Thompson. Bagamat alam niyang hindi madaling pakitunguhan si Qin Chanjian, at tila may mas nakakatakot na background sa likod ni Qin Chanjian. Ngunit ang bagay ay, narito ngayon si Harvey York. Siya, ang nakababatang kapatid na kakatalikod lang, hindi niya kayang panuurin ang kanyang kuya na naghihirap,
kahit maliliit na bagay ay hindi niya kinaya ng maayos. Natapos mo na, kaya mo bang tapusin ang sarili mo? Sinulyapan ni Harvey York si Jacob Thompson na may kalahating ngiti. Inilabas ni Jacob Thompson ang kanyang cellphone at sinabing, bigyan mo ako ng 10 minuto, hindi 3 minuto, aking mga tao. Don't talk about 3 minutes. Hindi mo ba narinig sinabi ng mga tao na 1 minuto lang ang binigay mo sa amin? Ngumiti si Harvey York. Sumunod ka sa akin sa hinaharap, may mga bagay na dapat gawin. Hindi mo kailangang lutasin ang mga problema sa iyong sarili sa lahat ng oras, ngunit kailangan mong magkaroon ng kakayahang iyon, maunawaan. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, natigilan si Jacob Thompson. Gaya nga ng kasabihan, hindi kayang talunin ng 2 kamao ang 4 na kamay, at hindi kayang pigilan ng bayani ang maraming tao. Mayroong daan-daang mga tao mula sa Xinjiang, huwag kalugan ang mga tao, at lutasin ang problema sa iyong sarili. Paano ito nangyari? Bago matapos ang pagkalito ni Jacob Thompson, nakita niya sina Tyson Woods, Ray Hart, at George Zabel na lahat ay nagsimulang uminom ng tsaa ng mag-isa. Sa halip, tumayo si Rachel Hardy, hinugot ang isang rubber band mula sa kanyang palso at itinali ito sa kanyang nakapusod, siya. Naningkit ang mata ni Jacob Thompson. Young Master York, may daan-daang tao sa kabila. Hinayaan mo si Ate Rachel na mag-isa. Medyo natahimik si Jacob Thompson. Bagamat alam niya na si Rachel Hardy ay isang martial arts master, kung siya ay lumaban ng mag-isa, siya ay magiging napakalakas. Ngunit ang mga taong tulad ni Xinjiang ay pawang mga master sa mababang antas. Kung talagang sinimulan mo itong gawin, tiyak na hindi mo bibigyan ng pansin ang mga tuwid na salita, ngunit gagamitin ang lahat sa sukdulan. Gaano man kalakas si Rachel Hardy, kaya ba niyang patayin ang lahat ng mga taong ito sa ilang segundo? May itinuro ako kay Rachel Hardy dati. Casual na wika ni Harvey York. Ngunit wala akong oras upang subukan ito. Ito ay isang bihirang pagkakataon ngayon, at kailangan nating makita kung ano ang naabot nito sa paglipas ng panahon. Tingnan natin kung kaya nating mag-isa sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, nag-isip sandali si Harvey York, iniunat ang 3 daliri at sinabing, sapat na ba ang pagkakataong bigyan ka ng 3 galaw? Tinali ni Rachel Hardy ang kanyang nakapusod at magalang na sinabi, Young Master York, napakaraming 3 galaw. 1 galaw. Kahit kalahating trick pa, pasensya na sa training mo.